Mga idol, kasabay nga po ng pag-i-struggle ng ating kababayan na si Jordan Clarkson ngayong season, meron pa ngang isang lumabas na balita na mawawala nga siya sa Utah Jazz ng 2 linggo. Yan naman ang ating unang storya na susundan ko na rin ang balitang sinasabing ganito nga kahirap bantayan ng isang Luka Doncic at ang balitang nagdesisyon na nga po ang Los Angeles Lakers sa trade ni D'Angelo Russell. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin to. Kumpara nga po mga idol last season, hindi nga maganda ang ipinakitang laro ngayon ng ating kababayan na si Jordan Clarkson. Gayong simula nga po sa pag-average niya ng 20 points per game, bumagsak nga ito sa 16 points na lamang sa kanyang 39% shooting. At ang mahirap pa nga po dyan, bagsak rin naman nga po ang kanyang ipinapakitang performance sa mga nakalipas na laro ng Utah Jazz na siyang isa sa mga rason bakit sunod-sunod ang kanilang talo at bakit nananatili sila sa ibaba ng Western Conference. Pero ang mas pinag-aalala nga po ngayon ng kanilang team ay ang naibalitang pagtatamo ng injury ni Jordan Clarkson sa kanyang kanang hita na kanyang nakuha sa kanilang game noong laban nila kontra sa New Orleans Pelicans, at dahil dito ay naasahang mawawala siya ng at least 2 linggo na isang napakalaking dagok sa kanilang kupunan. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang pag-uusapan sa sinasabing ganito nga kahirap bantayan ang isang Luka Doncic. Bagamat man sinubukan ng Lakers na humabol sa kanilang laro laban sa Dallas Mavericks mula ng pagkakatambak nito, bigo pa rin sila na makuha ang panalo. Yes mga idol, hindi nga naging sapat ang naitalang 37 points, 11 rebounds ni Anthony Davis at nagawang 33 points, 8 assists, 9 rebounds ni LeBron James at ang naitalang 22 points ni Austin Reeves. At isa nga sa mga rason ng kanilang pagkatalo ay ang napakalamya nilang depensa. Yes mga idol, kahit man nakafocus ang buong backcourt defense ng Lakers kay Luka Doncic, nagawa pa rin naman itong makapagtala ng 33 points. At ang mahirap pa nga dyan, napakataas nga po ng IQ nito sa loob ng court since nakakagawa pa rin siya ng paraan na makagawa ng play kahit parati siyang dino-double team ng Lakers matapos siyang magtala ng 17 assists. Yes mga idol, nagawa pa rin naman itong butasin ng napakahigpit na depensa ng Lakers sa pamamagitan ng paghanap niya ng mga open na teammates sa 3-point line katulad na lamang ni na Grant Williams, Tim Hardaway Jr. at si Dante Exum na nakapagtala ng 8 3-pointers sa kanilang laban. Habang dumako naman tayo sa ating huling pag-uusapan dito sa balitang nagdesisyon na ang Los Angeles Lakers sa trade ni D'Angelo Russell. Maliban nga po mga idol sa ipinakitang malamyang depensa ng Lakers sa kanilang game kontra sa Dallas Mavericks, sinisisi rin naman nga po dito ang ilang mga fans ng kanilang point guard na si D'Angelo Russell na bigla na lamang nawala ng enerhiya sa kanyang opensa at depensa. Kaya dahil dyan, umugong na naman sa internet ang kanyang trade. Sa katunayan, base nga sa ibinulgar na balita ng NBA Insider na si Sam Amico, aktibo nga po ang Lakers sa paghanap ng mga bagong kupunan na kukuha kay D'Angelo Russell sa isang trade since pwede nga nilang i-trade ito simula sa darating na December 16. Ayon pa nga po dito, nag-aalala nga po ang Lakers sa malamyang laro ni D'Angelo Russell lalo pat hindi nga ito naaasahan at nagagamit sa mga crucial minutes ng kanilang laro. Kaya posible na mag-struggle muli ito sa playoffs gaya ng nangyari sa kanya last season. Kaya upang maiwasan nga nila ayan, maaari nga po nilang gamitin si D'Angelo Russell kasama ang kanilang sentro na si Christian Wood na hindi rin naman nakakasama ngayon sa kanilang rotation upang makuha nila sa Chicago Bulls ang matagal na nilang target na si Zach LaVine na hanggang ngayon available na sa trade market. Bali, hindi rin naman nila po problemahin pa ang kanilang backcourt since malapit na rin naman ngang bumalik at maglarong muli ang kanilang pinakabagong point guard na si Gabe Vincent sa darating nilang laban kontra sa New York Knicks. So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.